Mga mahal na kababayan, kumusta na po kayo? Shoutout po sa inyong lahat. Ah, Nag-vlog po tayo mga mahal na kababayan dahil marami ang nagalit doon sa in-upload natin na na false accusation doon sa ministrong hinuli doon sa New York. Nakalagay natin sa title doon, false accusation ang nangyari. Pero yung pinagbasehan po natin ng vlog po natin doon ay yung nakita po nating vlog din ng isang content creator. Kaya po nasabi natin yun. At ngayon, dahil po sa mga ganon, marami tayong napanood na mga vlog ng iba, ay di nagkaroon tayo ngayon ng interest para alamin talaga ang katotohanan. At na-found out po natin na nakalabas pala yung kapatid na yon, yung ministro na yon, dahil po sa nagkaroon siya ng temporary release. At sa June 3, magkakaroon ng hearing. June 3, 2025. Magkakaroon po ng hearing kasi hindi pa po siya talaga proven innocent. Ibig po sabihin, may nakabinbin pa po siyang kaso at kaya nga mahal na kababayan, sa June 3 ay babalik siya para muling pakinggan at magkaroon ng hearing. So kung ano man magiging pasya ng batas doon sa New York, ano man magiging pasya doon mga mahal na kababayan, tanggapin po natin. Kung nagkasala talaga ang kapatid, di panagutan niya ang kasalanan niya. Wala po tayong pinapanigan, hindi po tayo panig sa nakagawa ng kasalanan. Yan lang po ang masasabi po natin. At sana wag po kayong magagalit. Dahil kung nakapag-vlog tayo noon, yung unang na-vlog natin na nagsabi tayo doon na false accusation lang ang nangyari, ipagpaumanhin po ninyo kung nakapag-upload tayo ng ganun. Hindi po natin nasuri agad na nagkaroon pala talaga ng yung temporary release. Kaya nakalaya dahil temporary release lang yun. In-release ng korte pero yun lang ang hulugan na hindi pa siya malinis na siya or acquitted na. Hindi po ganon. So, pasensya na lang. Pasensya na lang doon sa mga medyo nagalit ata yung mga kababayan po natin at mga kaibigan. Huwag kayong magagalit. To err is human, kayo naman lagi. Kayo naman mga kaibigan, masyado yung mga high blood. Nako. Huwag kayong magagalit sa atin. Hindi nga ako nagagalit. Ba't kayo nagagalit? Huwag kayong magagalit. Nagkakamali tayo, tao lang. Tanggap natin, nagkamali tayo. Tanggap natin. At yung video natin na in-upload na false accusation ay talagang hindi po false accusation ang nangyari. Hindi po false accusation. Dahil mismo ang kapatid inamin na alam niya ang edad ng babaeng yon, alam niya na 12 years old at alam niya na makikipagkita siya. At alam din niya kung ano yung krimen na ginawa niya. So, accepted po ng kapatid ang ginawa niyang kasalanan. Kaya, sino tayo? Bakit magagalit? Tanggap na nga accept na nga Kaya, kung ano man ang magiging resulta ng hearing doon sa kanya, ay bahala na siya. Kasalanan niya yun di ba? Pero wag lang sanang idamay ang kabuuan. Yun lang po ang hiling po namin. Ang kasalanan po ng isang kapatid, wag idamay po ang kabuuan ng iglesia. Dahil ang iglesia po sa kabuuan ay banal, malinis. Yung kabuuan na po hindi yung individual. Marami ang natitiwalag na individual. Pero, siyempre, hindi ka sa Biblia, marami ang matatalikod individual. Pero yung kabuuan, hindi po matatalikod po yan. So, kung nagkakamali man tayo, ay bilang tao. Bakit? Yung bang nag-message doon, yung bang nag-comment sa akin na, hintayin nyo June 3. Tingnan natin kung totoo yung sabi mo na false accusation. Tinatanggap ko na nga. Nagkamali na ako. Sorry na. Sorry na mga mahal na kabayan. I am very, very sorry po sa inyo. Nagkamali lang. Tao lang kayo naman. Huwag kayo makagalit. Diba? To err is human. To forgive is divine. Doon na lang tayo to forgive na lang. Hindi nyo ba ako mapapatawad? Nagkamali lang, hindi na mapapatawad kayo talaga. Si Kristo nga nagpapatawad Ang Diyos nga nagpapatawad. Tapos ako hindi nyo mapapatawad. Sorry. I am very, very sorry for uploading
yung na-upload natin na medyo may something na mali, di po ba? Pasensya na po mga brother, pasensya na po mga kababayan, pasensya na po, pasensya na po. Sorry, sorry, sorry. Napakagaan para sabihin natin na yung salitang sorry. Lalo na kung aminado tayo na nagkamali tayo. Ay wala namang perfectong tao, mga mahal na kababayan. Kaya pasensya na, pasensya na. So kung ano man yung nagawa ng kapatid na kasalanan, harapin niya yun sa korte. Sa korte noon ng sa New York. At kung nagkasala man siya, di panagutan niya sa batas. At kung mapatunayan na talagang ginawa niya at may kasalanan siya, isa lang ang hatol doon. Alam na natin yun, mga mahal na kapatid, ang hatol doon ng pamamahala. Alam na natin po yun, kahit hindi na po natin sabihin. So, maraming salamat sa lahat na nagko-comment, lahat kahit negative comment, tinatanggap po natin yan. Maraming salamat po sa inyo. Bagaman, kasi dahil dyan po sa mga negative comment, nagiging aral sa atin na kapag maglabas tayo ng mga balita ay maging maingat tayo. So, salamat doon sa nag-comment. Maraming salamat sa inyo, bro at sister. Maraming salamat. Dahil at least, di ba, natututo tayo na wag tayo agad gumawa ng content na hindi pa naman sigurado, ay aalamin muna natin. So, pero yung ina-upload natin yung tungkol sa pananampalataya ng Iglesia ni Cristo, ay yun po talaga totoo yun dahil yun ay nakasulat sa Biblia. Ano po? So, maraming salamat po sa lahat ng nag-comment at sa lahat po ng nagbigay ng suporta nila. At yung iba nga binabawi nila. Okay lang po yun kahit binabawi nila ang pagsuporta po sa atin. Okay lang po yun. Nasa inyo po ang pagpapasya. Ano po? Nasa inyo ang pagpapasya. Hindi naman po ako magagalit sa inyo. Ba't ako magagalit? Nagsimula tayo sa isang subscriber di ba? Di kung ayaw na sa atin, wala tayong magagawa. Ganun lang naman yun. Basta igagalang natin ang decision po ninyo. I respect your opinion, I respect your belief, I respect everything. Di ba? We respect that. Tao tayo So, kung nagkakamali man tayo, ay ipagpapamuhanin na lang natin. Ika nga sa Biblia, magpatawaran, di ba? Magpatawaran, manatili ang pag-uunawaan sa isa't isa. Dahil diyan tayo napapatunayan na talagang tunay tayong lingkod. Kapag marunong tayong tumanggap ng pagkakamali, kasalanan, di ba? Diyan natin napapatunayan na tayo talaga ay tunay na lingkod ng Diyos. So, yun lang mga mga kabayan, sana ay tanggap nyo ang pagkakamali po natin. Maraming salamat po at sa